Ganun sa harap. Nagtanong kung pwede na kayo by 7 p.m. or 8 p.m. Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig Maglabag-labag na tang with evidence. Ako po. Ito na ang ating balita ngayon. Merong ebidensya si Attorney Baligod kung sino at kung nagpapatunay sa panunuhol. Kasi yung mga sabi-sabi, nako, wala kang ebidensya, attorney. Baka another kaso na naman yan. Excuse me. Merong ebidensya talaga si Attorney Baligod sa mga panunuhol ng mga taong ito. Sa apat ba? Ay, oo. Tukoy na kung sino yung traidor sa apat yung nag-recant. Tukoy na. Kilala na. So, wag nang kayong magmaskara dyan kasi nakakatawa naman kayo. Pa-face mask pa kayo. Pa-eyeglass, pero kilala naman kayo. Yung pagmumukha nyo, lantara na sa social media, ito ang sabi na Atty. Baligod, maipapakita namin ang mga text messages throughout pati voice recording. Hala! May voice recording. Conversation. Kompleto yan. Umabot sa una, 5 million ang offer. Oh, naging 8 million. Oh, naging 10 million. Oh, hanggang umabot na nga sa 25 million. Hala ka! Grabe naman ang offering. 5 million, 8 million, 10 million, 25 million. So, ang tanong, bakit sila nag-o-offer? So, it means, totoo ang sinabi ng 18 ex-Marines. Kasi, kung hindi yan totoo, walang mag-o-offer ng ganito kalaking pera. Deadma sila. Diba? Kung ano man mga pasabog ng 18 X-Men, kung talagang inosente si Martin Romualdez, hindi yan mag-o-offer. Or sabi ni Boy Rimulya, ito daw yung strategiya na Martin. May voice recording. Nako po. Kaya nga sabi ng ibang mga netizen, kung akala nila na yung pag-recant ng apat na dating miyembro ng Malita Boys ay mapapawalang sala si BBM at Martin, mas lalong nalulugmok, mas lalong nanggigigil ang mga tao, mas lalong pinatutunayan nila na sangkot sila sa flood control anomalies. Diba? Tingnan mo, magkano ba ang first offering? First offer ng banker, 5 million. Hindi kinagat, parang konti lang. Oo, konti lang. Sunod, 8 million. Parang kulang pa rin. 10 million. Parang medyo okay na pero kulang pa rin. The last offer is 25 million. Kinagat sa mga, tawag dito, kinagat sa mga apat na 18 ex-Marina, baka nangangailangan din sila ng pera. Pero prinsipyo versus pera, mas pinili ang pera daw para maging matahimik ang buhay nila. Paano maging matahimik ang buhay niyo? Yung pera na ibinayad sa inyo ay galing sa bayan ng Pilipino. Pinapakain nyo sa mga anak nyo, sa pamilya nyo. Pera yan ng taong bayan. Tapos ang tapang-tapang mo, yung apat ang tapang-tapang nyo na, tatayo kami para sa bayan ng Pilipino, para sa bansa namin, pero, nako, kinain lang, kainsuka din pala kayo. Katulad din kayo ng mga politiko na hinuthutan ang inang bayan, na kinurakot ang pera ng taong bayan. Katulad din kayo ng mga kurakot na politiko na mga demonyo o mga demonyong dagko kayo na walang awa na ninakaw ang pera ng taong bayan. Mga ex-Marines yan pero ganun ang klaseng ang utak meron sila. Well, sabihin natin, naintindihan natin Kabibig kasi baka takot na sila o tinethreaten na sila, pati ang pamilya. Yung iba, yung iba din tinethreaten. Yung iba din, ng kailang pamilya, takot din sila, pero bakit ang tapang nila? Bakit, anong tawag dito? Pinanindigan nila kung ano ang tama, kung ano ang kailang mga sinasabi.
Tapos itong apat, nag-recant kasi nabigyan ng 25 million. Ay, huwag mag-deny kasi may voice recording si Attorney Baligod. At malalaman natin kung sino itong voice recording na to. Ay, eto. Panoorin nyo ang interview ni Attorney Baligod at ang ilang matatapang mga bayani na 18 Express na nagsasabi talaga na talagang may offering. Ang tanong, sino ang nag-offer? Saan galing ang pera ng in-offer? Sobrang laki naman ng pera. 5, 8, 10, 25 million kagat. Grabe, no? Every subo ng pamilya ng mga nag-recant, hindi na iniisip yung pamilyang Pilipino na nagugutom. Parang wala nang sa konsensya. Bahala na. Oo. Kapit sa patalim. Yun ang mga iniisip. Baka yun ang iniisip din. So, panoorin nyo ang video kabibig sa pag-amin nila. Watch this video. Ganun sa harap. Nagtanong kung pwede na kayo by 7 p.m. or 8 p.m. Tapos, Pwede pa show attorney ang pa. date niyan, yan, August 6. So last August 6 pa sir yung may last na... O yung deadline supposed to be 8 p.m. of August 6 ang deadline nila. Can we see the message attorney? If okay lang po. Parang sorry. Wait lang ha, picture lang ha. Sir, ano yung pinapertain ng offer? Is it, ano sir, million ba yung usapan Ito. Tingnan nyo ito. Hanggang ngayong gabi na lang ang chance, no? Ngayon hanggang gabi na lang ngayon ang chance para mag-recant. Ng August 6 para tanggapin nila yung offer, no? Ito yung offer eh. Magkano naman po ina-offer, attorney? May kwan kasi ito, sharing eh. May share yung nakikinegotiate, may share yung tatanggap, no? Sir, for the record, sino yung nag-alok na to, sir? Pwede ba nating pangalanan po? Ibibigay namin lahat ito sa press con, no? Okay. Pero hanapin ko yung ito. So, makita kasi pinapasakay nila yung nagte-text. Copy sir, salamat. Magkano daw ibigay nila sir? Sorry po, sir. 8, ano? 8 meaning 8 million. Each, sir, each. 8 million each? Each. And the 14? Oh, yun ang ino-offer dito sa kwan lang, sa ka-text niya. Attorney, pwede niya po ilagay sa dip-dip niyo po at ganun yan po yung batang dip-dip po. Attorney yung ka-text niya, is it official? Is it Retired ito. Yan. retired? Retired na military officer. Yeah. Salamat po, attorney. So, pag nag-usap kami ni Ombudsman, nagpasilaw kayo sa ganyang halaga. Napakakunting pera lang yan mga kapatid. Mga kasama ko sa Marines. Dapat hindi kayo nagpasilaw. Hindi nyo ipinagpalit ang ating pinaglalaban ngayon. Para sa bayan. Para sa ating bayan. Para sa kinabukasan nating mga anak. Dapat hindi kayo pumayag na kukunin lang yung mga ganyan na binigyan lang kayo ng konting pera, bumaliktad na kayo. Anong klaseng kayong mga Marines pa naman kayo? Sinira yung imahe ng Marines. Kaya dapat sa inyo, may kalalagyan din kayo balang araw. Salamat. Magkita-kita pa rin tayo mga kapatid. Salamat, Sir, wala pa kayong naramdaman itong mga nakarang araw na parang may something na sa mga kasama niyong apat? Nung nakarang araw, yung dalawang kasama namin, talagang nararamdaman namin kasi kakaiba na yung mga kanilang pinapakita sa amin na mayroon silang kinokontak, mayroon silang kausap lagi sa cellphone. Pagka lumapit kami, lumalayo sila, minsan in-off nila yung cellphone. So yun palang naramdaman namin, pero hindi namin pinansin yun. Gawa ng bilang Marines o bilang kasama sa na lumalaban sa ating bayan, lumalaban sa korupsyon. Hinayaan lang namin. Pero nung gabi, talagang umalis sila
na hindi nagpaalam at pumunta sila sa mga nanuhol sa kanila para tumanggap ng konting halaga at pagpalit ng kanilang mga paninindigan. Tapos bilang isang beses yan, nakatim sila. Ito yung pangatlo na to eh. Humingi pa sila ng tawad yan kay attorney. Dahil nagawa nila yung una. Pangalawa, okay pa rin. Pero yung pangatlo, tinuluyan na halaga. Pinagpalit nila yung dignidad nila sa malaking halaga. Hindi lang ito barya. Hindi lang 100,000 kung hindi million po. Malaking halaga ang binigay sa kanila. Tapos nagpa-press con sila, naka-face mask na. Samantalang lumalabas naman po kami. Hindi naman kami naka-face mask eh. Sila talagang balot na balot. Pero kahit balot na balot sila, talikod pa lang nila, alam na namin sila kung sino sila. Eh ngayon, taong bayan na ang mag-ano sa kanila, mag-uusga. Yun ang katotohanan. Kaya siguro Panginoon na lang siguro mag-ano sa kanila. Tama ba yung ginawa nila dahil ang daming sambayan ng Pilipino na umaasa sa 18 ex-Marines. Ngayon 14 na lang. Sa totoo lang po, proud ako sa Marines dahil nakasali na ako dito. Army po ako. Proud ako dyan sa pinaglalaban. Kaso may bumitaw Pero bandang huli, 14 pa naman kami. Sulit pa rin yan. At asahan ninyo ay yung pinaglalaban namin. Sir, excuse, pwede niyo ba banggitin yung pangalan ng apat na marin? Ang apat na bumaliktad, Yung mga bumaliktad? si Voluntate, Rosbert Wopan, Bernard Tube, Laruder. At saka merong isang kasama nila na hindi nakasama sa amin, na hindi pumirma ng affidavit, si Valderrama. Sir, excuse, sa tingin niyo magkano ang naibayad sa kanila? Yung sa ebidensya namin na lagi nilang inano sa amin, sinesend or yung mga sa 20-25 million. Ilalabas din namin yung mga video call namin. Nakakausap namin yan si Police Master Sergeant Calleja. Si kasama namin dating Marines, si Bunagan, Mark Bunagan, si Lasaga. Yan yung mga kumukontak sa amin para mag-recant. At saka si Colonel Dominguez. Lahat ng mga ebidensya namin, ipapakita namin. Sir, gaano po ba katotoo ang ipinost ni Trillanes na wala na raw kaso ang apat na marin na bumaliktad? Kaya po bumaliktad po mga yan. Dahil ang prinomeso sa kanila ay mawawala yung mga kaso, mabibigyan sila ng malaking halaga, at manahimik na lang sila. Yun yung mga prinomeso sa kanila, ng mga sumuhol sa kanila. Okay, maraming salamat, sir. Sir, sinabi po nila sa kanilang interview doon sa mga ABS-CBN, GMA, sa mga TV network, gaano po katotoo yung sinabi nila na dahil daw may promesa si Atty. Levy Baligod, kasama po yung kanyang asawa, na hindi naman daw po natutupad. Alam niyo po ma'am, yung sinasabi nilang promeso ni Atty. Baligod, hindi po yun totoo. Dahil po sa kaming lumapit sa kanila, lalong-lalo kay Atty. Baligod, upang mailahad ang katotohanan na lantarang korupsyon na nangyari dito sa ating bayan. Kami po mismo ang lumapit, hindi po nag-offer sa amin si Atty. Baligod ng mga pera or ano. Kami mismo ang lumapit. Kaya yung sinasabi ng apat na yan, puro po kasi sinungalingan po yan. Puro po sinungaling mga yan. Bayaran po yung apat na yan. Malilima po sila. Kaya wag po kayong maniwala sa kanila. Sana yung mga pamilya nyo ngayon, lalong-lalo na ikaw, technical sa rin voluntate. Retired ka pa naman na Marines. Pero anong ginawa mo? Nirecruit mo kayong tatlong kasama natin na lumalaban talaga sa katotohanan. Anong klase kang retired na Marines? Kapwa ka naming Marines, pero anong ginawa mo?
sinira niyo yung imahe ng Marines. Kahit na sabihin natin na hindi tayo tawag nito, yung talagang sinusuka ng Marines, pero yung puso't damdamin natin, Marines pa rin tayo. Kasi naghirap tayo lumaban tayo sa bayan. Nagserbisyo tayo bilang sundalo. Once sa Marines, always sa Marines. Marines pa rin tayo. Kaya sabihin nila hindi ka Marines, pero tingnan magka-halongkatan man ng papel. Meron kaming record sa Marines, kaya huwag nilang sabihin hindi ka rin Marines. Kaya masasabi ko lang sa apat, sana yung pamilya nyo, mga kapitbahay nyo, mga kapamilya nyo at saka mga kaibigan nyo, hindi kayo bubulihin sa ganitong ginawa nyo na pagtalikod sa ating pinaglalaban. Good luck sa inyo. Salamat, sir. Salamat, sir. Thank you po. O, napanood nyo na. Di ba? It's revealing. Revelation. Di ba sabi, may ebidensya na naman, paldo, kaya pala pumayag yung apat na umurong na, paldo. I-authenticate yan, baka kasi galing din sa inyo. May naniwala pa kaya kinabaligod? Ay, meron palang naniwala kabibig. Kasi meron nagpunta kay Atty. Baligo doon sa police station. Yung iba nagbigay ng pagkain, yung iba inoferan, tumulong. Diba? Authentication is the best way, Atty. Baligo. I am sure naman. Kilala ni Atty. Baligo kung sino itong mga taong ito. O, diba, kabibig? So, ano ang iyong komento hinggil dito, kabibig? Comment down below. Sabi din ni Johnny Buduan, leader ng ng 18X Marines. Bilang isang team leader na tumatayo sa Brave 18, ako ay hindi mapapasilaw sa pera at ako ay naghihinayang na naumpisahan naming pagkipaglaban sa lantarang korupsyon sa ating bayan. Hindi ako nagkulang sa inyong apat na lagi ko kayong pinagsasabihan na pag-isipan muna ninyo ng 100 times ang inyong papasuking pag-recant. Sana hindi nyo pagsisihan ang inyong pagbaliktad at sana hindi kayo pabayaan ng mga sumusuhol sa inyo, which is true. Which is true. Kasi ang karma, iba talaga niyan kumaningil. Wala kayong malasakit sa ating inang bayan at sa hinaharap ng ating mga anak at mga sumusunod na henerasyon. Nagpatinag kayo sa napakaliit na halaga ng pera upang inyong ibenta ang iyong prinsipyo. At siraan pa si Sir Atty. Baligod, mahiya naman kayo. Alalahanin nyo, mananaig at mananaig pa din ang tama kesa sa mali. Yan, kabibig ha. Yan ang statement ni Johnny Buduan. O ikaw, kabibig, naniniwala ka ba na sinuhulan itong apat na nag-recant? Pero itong apat na nag-recant, ang gusto nilang palabasin na hindi sila nag-deliver kay Martin Romualdez, hindi sila nag-deliver ng malita kay Bongbong Marcos. Ang tanong ng bayan, may niwala kaya ang taong bayan na hindi sila nag-deliver ng pera kay Martin at BBM? Comment down below. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.